and these are ordinary people. We're not talking about government officials or anything like that. Hindi ito mga Teka lang ho merong malupit na nangyayari ngayon mga kababayan. No? Ito daw si Antonio Trillanes, huli kam, umaaligid-aligid sa Tuwadcom. Ito ho, panoorin natin to. Ito ho mga kababayan. Ang yan. bali-balita na kapag ka meron pong Quadcom hearing, ay nasa palipaligid ang dating senador na si Senador Sani Trillanes. Hindi lang nasa paligid dyan. Oh. Nasa mismong kwarto nung, nung chairman ng mga komite. Naku, yari tayo dyan. Pagka itong si Trillanes na ang pinag-uusapan at napapabalitang umaali-aligid siya dyan sa Tuwad Committee, meron na ho tayong problema dyan. Unti-unti na hong nabubulgar ang mga kabulukan ng Tuwad Committee na yan. Hindi pa ho pala tapos yung lumabas dyan sa Senado kagabi, yung kaugnay kay Grialdo. Ito ho, kay kay Trillanes. Ano mismo? Si Senador. Oo. Grabe naman yan. Akala ko pa naman nasa palipaligid lang. Parang Andun mismo. sisilip-silip. Nandun mismo. Hindi man may kakahila dyan. Una, may CCTV, ha? May CCTV sa kamera eh. Pangalawa, Ako nagtatanong lang ako. Ikaw pala may CCTV sa kamera. At paglabas mo ng house, may mga CCTV sa paligid ng makikita. Ang alam ko, nag-file ito ng Certificate of Candidacy bilang mayor ng Caloocan. Oo. Makakalaban yung along malapitan. Ano lang pala yan, Jen? Batay dun sa informasyon na nakarating sa akin, smoke screen lang pala yung pagtakbo niya dyan. Sa Caloocan? Oo. So, hindi siya seryoso talaga. Para hindi siya masyadong mapaghinalaan. Tanong na lang nila. May ebidensya ka ba na si Trillanes ay nandun talaga sa hearing kapag nag-hearing yung Quadcom? Ako ngayon natatanong ako kung meron? wala akong alam eh. Ang sagot, meron po. Naku, yari ka dyan, Trillanes. Ito talagang Trillanes na to. Oo, pagka merong ganitong kaganapan na binabanata ng mga Duterte, mabilis pa sa alas 5, nandyan yung mama na yan. At pagka nandyan yung mama na yan, kabahan na ho kayo sa mga resource person, sa mga magpupunta dyan sa hearing na yan. Nakita nyo naman ho kung anong mga kalidad ng resource person ang inatid niyan sa Senado nung senador pa siya. Matubato, Las Cañas, naku, yari ho tayo dyan. Pero okay lang, wala namang problema, okay lang ho sa atin yan. Wala payuhan niya na ng payuhan, yaang mga mga congressman na yan. Di ho kaya yung ginawa ni Dan Fernandez at nitong si Abante, yung si yung ating kung tawagin santong tuta. Banal na tuta. Diba? Di ho kaya ang nagpayo dito sa dalawang unggoy na to walang iba kundi si Trillanes. Baka sa tingin niyo mga kababayan, tayo nagtatanong kasi yung galawan nila iba Meron kang... ebidensya. Meron. Yan, pasabog mo yan. Kami baka mahimatayin kami ni Pero Belly dyan, ha? hindi namin muna ilalabas. Mas maganda, umamin na muna sila. Nito, Jen. Sino ba ang bumuo at mayroong ipinail na kaso sa International Criminal Court? Yung ni Sani Trillanes. Sino may mga dokumento noon at nakakaalam kung ano mga dapat na i-corroborate dun sa mga nandoon? Naku, yari ho tayo dyan. Pagkayang investigasyon ng Tuwadcom na yan, na-involve na ang pangalan nitong si Antonio Trillanes. Wala na ho, tapos na usapan, ika nga. Kailangan, kung yung mga nasiwalat sa Senado, na kung saan yung ibang mga resource person kinakausap ng mga congressman na to, ngayon meron na mga lumabas na ganitong impormasyon na nahuli dyan sa Senado, ay dyan sa House of Representatives, paali-aligid yung aso na yan, may dala-dalang kung ano-ano, hindi natin alam kung ano dala niya. Base dito, totoo naman. Yung mga dokumento na yan, sino ba nga naman nag-file dyan sa ICC? Diba? Yung mga ngayon, yung sinasabi nitong si Rina Garma ay nagko-corroborate doon sa reklamo kay Tatay Digong sa ICC. Patibay yung reklamo niya. Kaya nga sabi ko noon pa, ito hindi ko pa alam yung kay Trillanes, Kasi pinag-kumpara ko Yung pong ipinail sa ICC at yung mga statement na lumilitaw ngayon, sabi ko hindi na bago. Nabasa ko na yan doon sa ipinail nila sa ICC.
binibigyan lang nila ng mga tao na nagsasalita. Ayun, kasi nga, ang sabi ng DOJ, hindi kami magbibigay ng mga papeles sa inyo, ICC, sa mga reklamo na yan, hindi kami makikipag-cooperate. Yes. Pero kung lumitaw sa Quadcom hearing, so pwede na nilang i-extract? Ganun ba ang play? Eh, ando na. Pwede mo nang i-extract. Kaya pala ang statement kayon, maging sa Senado, Hindi sila magbibigay. hindi kami magbibigay ng anumang dokumento. Kasi pwede, pero, pwede naman kunin. pero walang pumipigil sa inyo, Bakit naman hindi, di ba? sapagkat public documents yan, Oo. na kunin yung anumang nangyari sa pagdinig ng Senado at saka ng Quadcom. Eto pa, ang katunayan, Jen. Ha? Eto, ang katunayan. Disgrasya tayo nito. Eto pa, ha? Okay. Former Yarin tayo Senator dyan. Antonio Sani Trillanes Deport on Wednesday, today yan, ha? Okay. Said the Grabe, transcript no? of Ano ho, no? Ito, wala yung SMNI ngayong mga panahon na to. Mahina ho ang SMNI. Pero meron ho tayong Net 25 ngayong mga panahon na to. Yaang mga ibinabalita nila na yan na kahit hindi man direktang sinasabi nila na pabor kay Tatay Digong, kitang-kita ho natin. Ang kanilang ibinabalita na yan, kung wala man silang hindi man sila nagsaside kung kanino. Pero paborable ho yan dito sa ating mga pinaglalaban sa PH Update. Kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi pagka na-involve na kahit sa anong usapin, pagka yung pangalan nitong si Antonio Trillanes na-involve na, ibang usapan na ho yan. the Monday Senate hearing on the former administration's drug war has been sent to the International Criminal Court. Ano sabi niya? The transcript Na ang transcript of the Monday Senate na ang hearing pagdinig noong Lunes sa Senado on ay the former administration's drug war tungkol sa dating kampanya ng yung drug war ng dating administrasyon has been sent to the International Criminal Court. ay naipadala na sa International Criminal Court. Ito pa, dagdag, ha? Oh. The pertinent Quadcom transcripts, Ang Quadcom ito, ha? paano tatagalogin yung pertinent? pertinent, mga, Yung, permanente. mga importante. Oh, ha? oh. Yung the pertinent Quadcom transcripts Oh. were transmitted early on. Early on. So, Noon pa, maaga pa, and all were duly received. nako po. So parang Yari tayo dito. Ang nangyari, tama ho yung talakayan nitong si Sir Jen at nitong si Sir Nelson. Diba? Ang nangyari ho dito, hindi nakikipagtulungan ang DOJ, di magbibigay ng kung anumang klaseng dokumento yan. Pero sa pamamagitan ng Quadcom, mabibigyan ng mga karampatang dokumento itong asunto na to kay dating Pangulo Rodrigo Duterte dyan sa ICC. Talaga atang ICC rilata tayo nito. Tignan lang ho natin kung saan naaabot ang mga tapang nitong mga to. titibayan nga, Nelson. Ano ha? Kasi nga sinasabi ko. Kaya siya nandun dahil ito ang pinadala namin, ito yung kasong ipinail namin sa ICC. Nako. Ito yung mga kulang. Ito, Nako. walang magko-corroborate ito. O yan, Oho. si Karma, ilagay mo dito. Oh. Sino pa? O ikaw, dito ka. Lahat nilagyan nila ng tao. Oho. Para pag ipinadala noon, hinanapasan ng ebidensya. Ito po, nasa transcript. Inamin ba ni Duterte? Ito po, nasa Senate. Oho. O, igaganon-ganon nila. So pagtatagni-tagniin, buo na ang reklamo sa ICC. Oo na. Meron tayong part 2 dyan, Kay bukas. Trillanes. Meron siyang kasabwat pang isa. So, Naku, yari ka dyan, Trillanes. Meron pa ho palang kasabwat itong si Trililing. Huli ho sa Quadcom itong si Trillanes, ibang klase ho to. Hindi ho natin inaasahan yun, nakita lang ho natin, nasilip lang ho natin, merong ganong klaseng balita. Anyway, maraming salamat dyan sa Net25, dito kay Sir Nelson at dito kay Sir Jen, no? Sa ganang mamamayan, shoutout. Balik ho tayo dito kay bago